ang pinakaunang episode ng aming tambalan ni Miss Cathy B. Kaya naman, Cathy B, hindi Cathy B. We are the voices of justice. Kaya naman, wag na nating patagalin. Andito na ang kapwa maalindog, Miss Cathy Binag. Hi, hello. Sister, how are you? Ayan, natupad na ang ating show. Ngayon, wala pa tayong YouTube channel, but kumbaga ito ay dry run muna. So sabi ko nga, sis, we are the voices of justice. How are you, my dear sister? Okay naman, na-miss kita. Pero I miss you too. O, diba? Na-miss kita. Alam mo naman, araw-araw, daig pa natin yung mga nag-asawa. Parang bago matulog, nagtatawa. I know. Daig pa natin na mag-jowa, diba? Correct, diba? Kaya nga nung nag-celebrate ako, nasa cruise ako, di ba, hindi tayo makapag-usap ng gusto, but I tried my best na nagtatawagan tayo. Ngayon, ito na. Nandito na magkasama na ang dalawang, claim na natin, voices of justice or maalindog na lumalaban, para magkaroon ng hustisya ang ating mga kababayan, ang ating mga palangga na inaapi. Kumusta na ating sister after weeks ba na hindi tayo nag-usap? Kumusta ang okay naman. Medyo naging busy in a way. Kasi, alam mo na, parang tinitingnan ko. Naging, nagbalik politika na nag-analyze na naman ako ng mga pangyayari sa Pilipinas. Alam mo na, di ba, kailangan, di ba? Kasi especially ngayon na election na, actually first day of filing, di ba? Di ba sis, after mo lumabas na talagang harap-harapan, nagkaroon ka ng testimonya na walang takot, na sinabi mo na si Lisa ay inabutan ka o inalok ka ng white powdery substance o pulburon. Then si Marcos Jr. ay sinabi mo rin na may pagkakataon na, naghalos dumudugo na yung kanilang ilong sa tira nitong illegal na pulburon. So, after that revelation, that was July, wala pa rin nagka-counter sa'yo mula sa gobyerno. Hindi ka ba na-sorpresa, sis? In a way, hindi. kasi parang ang dami kasing tatamaan. So, I guess, parang very strategic din na nag-iisip sila talaga ng mabuti. Alam mo yan. Ganun yan Kasi like what I said, like ikaw nga, naglabas ka ng video, automatic, like few minutes, press conference. Yes. And by the way, yung comment ko pala doon, kasi they cannot, like they were saying, they authenticated your video, right? They cannot. Hindi ho nila pwedeng ma-authenticate yung video nilabas ni Maharlika kasi po wala sa kanya yung original na video. So kailangan po ng original na video bago po ma-authenticate yon. So, kung ano man yung hawak nilang, pwedeng na-forge na nila, na-edit na nila, kaya hindi siya, nag-negative, di ba? Altered. Well, altered na talaga yun. Kaya nga, the only thing, paulit-ulit ko sinasabi sa aking vlog, the only thing na ma-i-present nila sa taong bayan, kung ito ba ay, totoo ba yung sinasabi nila na altered or AI, file a case against Maharlika here in the US. And yung mga panakot nila noon ng DND, ng NBI, ng PNP na kakasuhan daw nila ako during that time, July. Anong petsa na wala pa rin. So I think it's the same, it's the same thing na yung pag-expose mo na, mabigat yung testimonya mo kasi kung hindi totoo yun, libelous yun. Na sinasabi mo na ang presidente ay bangag at maraming beses mo nakita na talagang tumira, di ba? Hanggang ngayon ba, Miss Cathy B, parang Cardi B, di ba? Hanggang ngayon ba, sis, ayun pa rin yung hindi nagbago yung iyong revelation sa taong bayan na si Marcos Jr. talaga, isang addictus benedictus? Oo naman. Tsaka hindi lang siya. Yung grupo niya, yung mga nasa paligid niya. Di ba? Tsaka ako kasi, I don't just go out. Kasi, like what I said, sinasabi ko naman sa inyo lahat na wala naman akong magigain dito, di ba? Rather than sabihin ko yung katotohanan, di ba? Wala akong mapapala dito. Hindi naman ako politician. Alam mo yun, di ba? So,
So, nothing to gain. At saka, bakit, alam mo yung bago? Pag nagbago yung statement ko, sinungaling ako. Wala akong paninindigan, di ba? Wala akong, alam mo yun, parang basically, I'm just here to gain followers or like, alam mo yung may mga tao kasing fame whore eh. Yung may intensyon. Kunwari, may pangarap tumakbo, may pangarap na maging politician or sumikat on something else. Ako wala. Gusto ko sumikat na nakatulong ako sa bayan ko. Gusto ko sumikat na totoong tumutulong ako, hindi yung sumisikat ako kasi nagpapapansin lang ako. Kaya hindi ako basta-basta lumalabas. Ikaw lang talaga yung super nagtatrust ako. Oh my God. Thank you, sister. Grabe naman yan. But you know what? I'm so grateful, since, birthday ko naman, nag-birthday ako. I would like to thank you, for your friendship. Tayo nagkita pa ng personal. Pero kasi sabi nila, yung mga nababasa natin, narinig na natin sa ibang mga famous na tao, na yung friendship kasi, hindi naman kailangan nakasama mo sa school, nakasama mo nung bata ka, or, matagal kayong nagsama sa work. Kumbaga, minsan may mga taong dumarating, katulad ikaw, dumating ka sa buhay ko, na pareho tayo ng goal para sa bayan. And it just turned out na very spontaneous yung relationship. Sabi mo nga kanina, para tayo mag-jowa. Correct. Para kami mag-jowa bago matulog. O sis, how are you? Bago umalis, pag may mga meetings, nagtatanungan talaga kami. I'm grateful to God for your life. And I can't wait to see you. Kaya naman, I admire you dahil talagang hanggang ngayon, hindi nagbabago yung statement mo, nandoon ka sa iyong paninindigan. And mahirap. I mean, hindi ganun kadali makatagpo ng taong katulad mo na tinataya ang buhay hanggang, lalo na ikaw ay nasa Pilipinas. Diba? So, talagang grabe. Kaya naman, grateful ang ating mga palangga. Sabi nga ni Lady Sheila TV, friendship need trust and confidence. Yes. Agree. I trust you and I'm confident to talk about my life, about whatever sa iyo. Same with me. Sis, ang usapan natin is about politika, friendship, maybe showbiz. It depends. Very spontaneous po itong vlog na ito. Wala kaming script kung ano lang yung mga tanong nyo, maisip. So, sis, gusto ko tanongin kasi abalang-abala ako noon, September 21st. Bigla ka nag-speech doon sa Liwasang Bonifacio. Na-miss ko yun. Talagang sabi ko, yung sister ko, ang tabang, nag-drive kahit walang bodyguard. You know what? Nag-alala sa'yo yung mga friends ko doon, ha? Naku, si Miss Cathy Binag, nag-drive papuntang Liwasang Bonifacio nang walang bonggang-bonggang bodyguard. Talagang nag-speak up doon. At kwento mo sa amin, ano ang kaganapan? Bakit ka lumabas ng bonggang-bongga noong 21? Well, first and foremost, like, di ba remember, whenever we talk, you always tell me na, sinasabihan mo ako, sis, basta mag-ingat ka. Di ba? Palagi ka lang mag-ingat. Tapos sabi ko naman sa'yo, sinasabi ko lang, hindi parang, sinasabi ko talaga sa'yo na, alam mo sis, kung eto yung gusto ng Diyos na gawin ko, gagawin ko to. It's not me using the name of the Lord in vain, but eto talaga yung katotohanan. Diba? Sabi ko, iaalaw ng Panginoon na mawala ako, pero meron ako na contribute sa bansa natin, okay na ako. I'm super ready. So like, I always follow mga puppies ko. I always follow my heart. Kasi nga, di ba, palagi nga na pinag-uusapan na I don't follow my head. Kaya nga, di ba, kasi pag kinain ka ng sistema, lalo sa politika, ng mga maling gawain, nawala ka system. What do you call this? Sorry, na-mute ba? Okay na? Okay na. Okay na, sis. Okay, sorry. So, basically, ang nangyayari niyan, sis, kapag kunwari, ang sinusunod mo yung utak mo, yung demonyo mas na-influence ka rather than your heart. Kasi yung puso natin, mahirap pasukin lalo pag sincere yung ating intensyon. So, nung pumunta ako doon, spontaneous yun. Ang minessage ko pa nga noon, pero nagtanong muna ako ng clearance, kasi ayaw ko naman na biglang kabahan lahat. Alam mo, biglang, actually, natakot nga sila and everything. But sabi ko sa kanila, si Ate Chuchi Villar, sabi ko, Ate Chuchi, relax. Relax ka lang. Sabi ko, if something happened with me, hindi nyo kasalanan to. Kasi this is my choice. This is my decision. This is my responsibility. And I'm always like that. So, I just feel like, parang they deserve it. Kasi,
alam mo, minsan sasabihin nila, wala naman yan, palpak naman yan, ang konti-konti nyo. You know, guys, hindi yan sa dami. Hindi yan sa dami. Hindi mo kailangan ng madami. Ang kailangan mo, yung buo yung samahan nyo, yung sincere kayo. At when I was there, madami naman. Kaso kalat-kalat, tapos umuulan. So, nakasilong sila, okay? And then, I really appreciate it. Nung nagsalita ako, bigla silang yung dogs, bigla silang humarap. Alam mo yung pumunta sila sa harapan, umuulan, and nakakatuwa. Kasi those are the people na talagang alam mo yung gustong-gusto talaga nila ng pagbabago. Diba? True. So, I really appreciate it. Yung parang, so sabi nga ng anak ko, Mami, sumisigaw ka. Sabi ko talaga, hindi nga. Parang syempre, siguro. Kasi, Oo. yeah. Siguro, ganun kasi yun when you're passionate, Yeah. and you know kung ano yung pinaglalaban mo talaga, you're all out. Kung wala kasing sinusunod na script, kung walang inuutos sa'yo, it's your, personal fight na I have to do this, I have to say this. So, talagang makikita mo yung spontaneous at yung, kumbaga, you're speaking from the heart. So, yun yung nakita. Actually, sabi ni Vega Warp, how are you, Palangga? Sabi niya, Madam Maharlika, noong September 21, nung dumating sa Liwasang Bonifacio si Miss Cathy Binag, ay talaga namang libo-libong tao ang nabuhayan ng loob. But then after that, Senator Manga moved. Okay. So, anong masasabi mo doon, sis? Ang dami daw talagang nabuhayan ng loob nung rumampa ang iyong alindog. Diba? Well, yun nga diba, sinasabi ko nga, parang hindi mo kailangan ng madami. Kahit iilan lang kayo, pero pag buo yung intention mo, yung puso mo, sa pinaglalaban mo, talagang Diyos ang magpupush. Like, siya, yung you give light to the people. Diba? Kasi iba yun, parang, sometimes, syempre, may nakikita rin ako na, Miss Cathy, lumalabang ka lang online, ganyan-ganyan. Kaya at least tayo lumalaban online. Yung iba nga dyan, ultimo politician na, walang ginagawa, nagbubulag-bulagan, tsaka nagpipipipihihan. Pipipipihihan. Oo, di ba? Yeah. Nagsasalita, which is so sad kasi they promise, yung pinangako nila sa tao na sisilbi sila sa mamamayang Pilipino, di ba? So, yun yung nakakalungkot. That's why we are voices of justice. Kasi we stand for what is right, no matter ano man yung mga bad things na binabalak sa atin. We still stand for the truth, and we're fighting evil people. Okay, we're fighting the bangags para sa taong bayan. So recently, sis, talaga naman ang mga ayuda ng mga tambayuda. Walang humpay na ayuda gamit ang taxpayers' money, Talagang grabe. So, anong point of view mo doon, sister? Kasi ako, halos naibigay ko naman na yung point of view ko sa mga vlog ko. How about you? Anong magandang address natin dito sa walang humpay na pagbibigay ng ayuda ng mga Jotang Jeremes? Well, sana sa akin, okay naman. Kasi pera ng bayan, dapat kang pamigay nila yan. Ang ayoko lang is like, when the way they give it, parang sa kanila galing. Parang pera nila, di ba? Tapos pag nagbibigay sila ng mga donation, talagang naka-impose yung mga pangalan. Tapos, I don't like it when they, bibigyan ko kayo ng bibigyan namin kayo, ilan kayo dyan? 5,000, 10,000, ganyan. O yung bigas, parang patay gutom yung parang patay gutom yung dating. Ang pangit. So, sa akin kasi, i-priority yung bigyan yung mga biktima ng baha. Kasi flood control project na yan, hindi nga pinag-uusapan, 5,500, which is 1 billion a day. Diba? Diba? Ngayon, hindi ba obvious yung Diyos talaga nagpapakita? Ilang bagyo dumaan? Even sa news, walang lumalabas na mga pagbabahang todo. Pati ba naman yan? Itinatago niyo, Diyos na yan Alam mo yun? Para pinapakita. Exactly. So parang it's sad. Media is controlled. Yeah, alam mo nakakalungkot kasi marami rin naman akong kaibigan na nandyan na alam mo, dati nga, bilib na bilib ako ngayon, wala na akong bilib. Kasi doon mo makikita, in a way, naintindihan ko supposedly kasi kabuhayan nila yan. Pero you know what? Mas mamahalin ka ng tao kapag may paninindigan ka.
'Di ba? Kasi supposedly, kayo ang boses ng masa, isa kayo sa boses ng masa, tapos magagalit sila na bakit may mga vlogger, tapos i-insultin mo pa nila yung mga baduy na vlogger, na porke Bisaya, porke hindi marunong mag-English, yung mga ganyan. Oh my God, parang hindi ko lang God nating lahat. Parang na behind ako. Meron ba nag-insulto? Sino yan, mga senador? Sino nag-insulto ng mga... No, like, wala man ang ano lang, yung pag nagpo-post sila, yung para, di ba, yung sa against fake news, yung mga ganon. Parang, anong fake news pinagsasabihin dyan? Kayo nga, hindi nga ako naglalabas ng anything eh. Tapos parang, kailangan na decent with, parang yung marunong talaga. Alam mo yung ganon? Dapat kasi, they need to remember na ang Pilipinas, most of us, hindi mayaman. So, alam mo yun? Yeah. Well, yun lang. Gawain kasi yan, sis, ng mga bangag. Ganon sila mag-trip. Nilolook down nila yung mga Pilipino na, like, especially pag galing ka ng Bisaya, pag Mindanao, talagang yung mga bangag na mga addictus benedictus, ang tingin nila, sobrang powerful at mataas sila sa mga, I know you, you stayed in Davao, ang tingin nila sa may mga accent, kasi naranasan ko rin naman yan, from Visayas to Manila, ang tingin ng mga hindi man lahat, na parang angat sila or feeling nila, nawala na. Nawala na yung kapartner ko. So, but anyway, mga kababayan, I hope hindi ginorgor si Cathy B, diba, ng mga bangag. So, yung gawain talaga ng mga bangag, to look down. Di ba ganun yung ginagawa, wala kasi mute ka. So, yun yung ginagawa ng yun ang ginagawa yun ang ginagawa ng mga nasa pwesto na binubuli yung mga Bisaya o may mga accent. So, tama ka, I think napanood ko yung Presidential Communications, di ba? Yung labanan daw yung fake news. Sila mismo fake news. The fact na tama ka na kinokontrol ng media, kinocover up ng mga ng gobyerno, yung totoong larawan ng kabangagan ng gobyernong ito. Yung pinag-usapan natin kanina, 1.4 billion flood control na ayaw pag-usapan sa Congress, sa Senate, ayaw pag-usapan ng media. So, definitely, this government is going downhill. At konting intay na lang natin with our voices, boses ng ating mga palangga. Sabi nga ni Ace Collins, Imperial Manila mindset. That's true. So, may mga ganong mindset. Mga pambangag mindset yan. So, ako simple lang sis, tama ka. Kasi simple lang naman yan. Kung wala silang tinatago or mali lahat ng sinasabi ng mga taong like nagkikriticize sa kanila, kung ako sa kanila, they answer it. Parang sila mismo sumagot, huwag silang gumamit ng mga frontliners. Alam mo yon, yung mga trolls. Mga trolls nila. Kasi yun nga yung sinasabi ko, mga trolls nga nila, halata namang trolls, naka-block yung account, fake account. Tayo, lumalaban tayo, may mukha tayo. Tapos, mapapansin mo talaga, scripted, iisa lang yung sinasabi nila. Parang perfect example, like, we're both the same na we're not pro Duterte, we're not pro anything, we're not, partisan people. We're pro people. We're pro Filipino people para sa bayan, di ba? So, tayo, parang yung sa atin, kung sino yung, ayaw nating mainapi, ayaw rin nating ginagamitan ng kasinungalingan. Kaya nga, justice tayo, di ba? Para, we are voices of justice. From now on, mga palangga, yan na yung title ng aming show. Abangan nyo lang. We're gonna make our own YouTube channel, but temporarily dito muna sa Boljak TV. So, we are Voices of Justice. With Marlica and Cathy B. Sis, yung tungkol dun sa, yun nga, yung counter ng government, ng bangag, tungkol dun sa abutan ng pin daw. Diba? Sabi ko pwedeng pin na may mga nakaipit na pulburon doon. Very suspicious. So gusto ko lang matanong, yung bang nag-abot, I believe his name is Arthur Tupas. Do you know him? Yeah, I know him. I'm not really close to him, but he's nice to me. Alam mo yun? So kilala mo?
Kilala ko. Kilala pero mo? alam mo, kilala ko siya. Kasi Oh my sila God. gumagawa nga ng mga, ano yun, yung mga medals and everything for the government. Ever since, even, before pa, talagang kakilala ng mga Marcos, basically. Okay. Wait. Mhm. So, ibig sabihin, itong lalaking ito na sinasabi nila, a person randomly handed na, sabi nila pin lang daw, pero ang sabi ng ating mga palangga, kasama na rin ako na, posibleng may nakaipit na pulburon. So, kilala na pala ni Marcos Jr. to. Itong si Tupas. Kilala yung family nila. Basically, magkakilala na sila way back. Mga Tupas, they know them. Actually, nakita ko pala yung pictures na may mga previous pictures sila, no? Pero syempre, alam niyo naman, marami naman talaga kasi just to be fair, nagpapa-photo. Nagpapa-photo lang. Pero ikaw mismo, dahil nasa circle ka ng mga bangag, these Tupas ay kakilala ng mga Marcos. Right? Kahit you can check by history talaga na kilala sila. Magkakilala talaga sila. So, dito na ngayon papasok na kung magkakilala sila, bakit sinasabi ng mga bangag na random person lang ito na may inabot, yun na yung manner nga, yung demeanor ng pag-abot nitong quote-and-quote, pin daw, patago. Sabi nga ng karamihan, sanay na sanay si bangag na nilapat na ganyan, tapos sabi ko kanina sa vlog ko, hindi ba dapat basic instinct? You check kung ano yung sinaksak sa palad mo, baka mamaya, anthrax or what, right? Well, alam mo, yung defense na yan, maling-mali na. Kasi ako na-experience ko several times nung si President Duterte, kasi si Tony Boy yung close sa kanya, di ba? So yung pag lumalapit ako, inaharang talaga ako. Kung hindi sila close, ba't di siya inaharang ng PSG? Nakalapit siya, nakahawak siya. Yung mo yan, gusto ko lang kalindog mo hinaharang talaga. Ibig sabihin, tapos tatawagin pa ako ni PRRD na, Day, hindi ka dito. Yung gano'n. Parang, ang cute. Kasi yung parang, yung magbibigay galang ka. Kasi syempre, yung partner ko dati, alam mo yun. Tapos parang, syempre, may time makikita niya na nagaganon ka. So parang tatawagin ka, okay dito. Kasi, may mga kaibigan ako supposedly na gusto magpa-picture. Ako kasi sis, hindi talaga ako super hilig magpa-picture. Most of my photos talaga, yung ex ko, pa-picture ka dyan. Nahiya ako. May ganun ako. Sabi ko kasi, di ba, kung gusto ko ng fame, kahit sa'yo, araw-araw tayo na sa news. Yung ganun. Di ba? Di ba? Araw-araw na nagbabalitaktakan. Correct, di ba? So, nakita mo, nung time na kayo pa ni PDF, ni ex mo, di ba? Nakita mo na talagang yung PSG ay ginagawa nila yung trabaho nila. Of course, you have to. Kasi, laso, ang bilis ng lason, di ba? Anthrax, I know. Di ba, parang, it's so stupid I'm so sorry. Hi, PSG, I love you. But you need to do your job. Di ba? Parang, kahit na, alam mo, kahit na anong mangyari, if you really, kailangan gampanan nyo ng tama. Kasi, di ba, paano kung nalason na yan? I'm not saying that guy will do that. Pero paano kung random din, nasingitan siya? And yun, parang when you see it pa nga, when he gave it, nung binigay niya, di ba? Pagka ganon, ginano niya, parang kinover niya. O, kinover niya. Good item yan, itago mo. Yung nakaganon tapos ganon mo, di ba? I know, right. It's so weird. But I'm not saying na anything. But it can be. Kasi katulad nga ng sinabi ko sa'yo, experience ko rin, they can do anything naman na to hide everything. And look at them now, di ba? Parang they're not facing the problem. Well, baka sakali, kasi 3 months lang, makiklear na sila. Kasi di ba, ang hair follicle test, 3 months. Pero huwag na kayo maniwala. Kasi dapat hinama sila na. Oo. Di ba? Hindi na yan magpapa-hair follicle test kasi continuous yung kanyang pagtitira. Kaya sabi ko yung pina yun, posibleng may nakaipit na pampabangag. So, Diyos ko, ang liit-liit nun, di ba? Ang pinong-pino naman yung powder na yan na Johnson's. O, di ba, may free tayo. May free ads. Yeah, the point here, ang point dito, sis, no, you can correct me kapag may mga mali akong nasabihin. Kasi itong this is not interview, no? You can pabalik mo yung tanong sa akin. This is our show. So, ang punto natin dito na yung PSG walang statement,
na hindi nila winarningan yung mga random personalities na sa mga susunod na mga event, you're not supposed to do that to a president. Diba? So, pero wala talaga sila. Sa halip, kina-counter nila na pinanindigan ng mga yawa na ito na PIN daw yun. Hindi yun yung konteksto. Hindi yun yung konteksto na parang okay lang kasi PIN ang inabot. Yung protocol. Yung protocol na you're not supposed to do that. Diba? So, dito makikita na ayaw nilang sagutin even the PSG at yung mga sa Senate and Congress, diba dapat magpatawag na naman sila ng hearing in aid of legislation. Yan naman ang yan naman ang alam nila, right? So, Tapos, totoo naman, sis. Sorry. Sabi ni Glenda, bago mo ituloy yan, sis, dapat may protocol yan. Dapat si Tupas binigay sa mga PSG. Exactly, inimbestigahan siya. Bakit mo ginagawa yan? Pero, coming from you, hindi talaga imbestigahan kasi magkakilala sila. Right? Oo naman. Kasi nga, di ba nakita mo, yung malalapit, nakakalapit. At hindi pinipigilan. So, para hindi siya mapigilan, ibig sabihin, hindi siya random. Pag random ka, ang PSG nandyan eh. Nasa paligid ng presidente. Diba? Parang, hindi naman to lumang tugtugi na. You know, I've seen a lot. Nagtrabaho ako sa mga other politician na pag may security ka, nasa paligid mo, eto presidente pa to. Diba? Parang, stop, And, I think for a fact na parang they're doing that, they know something. Diba? Naintindihan mo, sis? Parang, ikaw, anong take mo doon, 'di ba? Parang 'di ba ang weird naman, random people, ang lapit. Yun na nga. Kaya sabi ko, at saka random people, kung hindi mo siya kakilala, ang tendency, ang magiging gesture mo nun, teka, what is this? 'Di ba? Baka mamaya tama ka, may lason or something. 'Di ba? Pero sa kanya talaga, mga kababayan, obviously magkakilala sila at meron na silang baka may mga previous transactions sila. Kasi talaga yung pag-abot is like this, tapos ganyan, sabay bulsa. Yan yung mga galawan ng mga nasa kanto Ganon, na magtatago sa police, di ba? Oo, ganyan. Oo. So, alam mo, this is my naman dyan, di ba? Okay, if it's a PIN, bakit mo i-deny na hindi mo kilala? Di ba? That's true. You don't need to lie. Parang sabihin mo na yung totoo na, we're doing business, our family know in way back. Kasi sila yung pinaka, most, na medal na binibigay ng president, by the way, by the way, bago ko maalala, yan yung gumawa ng yung coin during the inauguration. Exactly. Yan, yung business nila. So, magkakilala talaga sila. Yeah. At saka sis, yung dati pa, yung alam mo yung pag nagbibigay yung presidente ng pinaka mataas na plaka or like parang sash na may medal yun eh. Na something, I forgot na yung tawag eh. I'll check it online again. Plaque, sash, whatever. So baka alam nyo yun, pinaka mataas na karangalan na binibigay ng presidente ng Pilipinas sa isang mamamayan na nakagawa ng maganda or karangalan sa ating bansa. Yung parang pinakamataas yun. Sila gumagawa. Sila yung supplier. Kamag-anak nila, kamag-anak nila. El Oro kasi yung company. El Oro. Yun. Pero tama ka dun. Yung lalaking yan, mabait yan sa akin. Diba? Order of Lapu-Lapu, sabi ni Order of Lapu-Lapu. I think so. Yung atay. Yeah. Medal of Valor. But, yes. The thing is, sila talaga yung supplier. So, tama ka, Ms. Cathy B. Tama ka, sis. Na, bakit i-deny? Bakit sinasabing random? Siguro, I guess, nataranta. You know kasi if you're guilty, sometimes if you're guilty of something, you don't want to talk about it na lang and ayaw mo nang mapag-usapan. Kasi kung ako yan, if I'm not hiding anything, kilala namin siya, gumagawa ng aming mga medalya, ng PIN, pero i-deny mo, yon, parang questionable na yon. You keep on denying things. Parang, pambansang deny. Pambansang budol, pambansang sinungaling. Diba? So, grabe. So, now, alam nyo na, mga palangga, na magkakilala si Bangag at saka yung si Tupas na nag-abot daw ng PIN. So, PIN or pwede nga sabi ko, mayroong nakatagong pulburon.
So, talagang daming kasinungalingan. Balikan natin, sis. Kumusta na yung mga grupo na mga bangag na nambubuli sa'yo? Mga kaibigan ni Bangag, wala ba sa'yo mga threat or something? Well, alam mo, nakakatawa. In a way, nakakatawa na una naiinis ako kasi alam mo, puro lalaki sila. Puro lalaki sila na, well, you can see it now. Di ba, even si VP Sara, pinagkakaisa ng mga lalaki daw. Charot. So, alam mo yung parang, mga gawa-gawa nila yun eh. Oo, at saka yung parang alam na alam mo, especially mga tumitira sa akin, hindi ko sila kilala. Diba? Kung ikikwento ko lang, sabi ko nga, mas tahimik pa yung talagang kilala. Kasi pag ako nagsalita talaga sis nung kung sino-sino dyan, as in, ang dami kasi nila. So kaya nga, I'm trying my best na hindi ko, kasi hindi naman sila public official. Pero sabi ko nga, pag marami kayong sinasabi sa akin, well, good luck. Diba? Alam mo, huwag nyo na kasing i-deny at pagtakpan yung mali. Yun lang yun. Yes, at saka, yun nga, ulit-ulitin natin na pagdating sa pulboronic, na ako nagpa-authenticate dito, ikaw, testimonya mo na si Ferdinand Marcos Jr. at ang asawa niya ay, sangkot. At hindi lang sila basta-basta sangkot. Ikaw ay isang testigo. Ikaw ay isang witness na buhay. Wala silang counter, wala silang ginagawa na yung panakot nila sa atin, both, nakakasuhan yun, nagpapakalat ng video. Wala talaga. Kasi takot sila. Sister, takot sila na tumayo ka sa witness stand. At takot din sila na magkaso against me dito sa Amerika at ang marinig ng buong sambayan ng mundo, buong mundo, na indeed authentic yung video. So, dun, you know what, mga kababayan, let's include our mga palangga dito, no, sis, kasi this our show. Of course. Dito mo makikita na yun na iniiwasan nila yung mga topics na negatibo. Lalong, not only that, na talagang alam nilang totoo yung ating, it's not accusation, pero yung mga evidensyang pinakita natin. Kasi you're not accusing them. Pinipresent mo sa taong bayan, yung witness mo. Well, right? Well, first and foremost, kasi pag nag-stand ka sa witness, syempre tatanungin ka. So, ilan kayo doon? Sino-sino yung nandun? Diba? So, syempre, sasabihin ko kung sino-sino yung nandun. And, pag sinabi mo sino-sino nandun, tatawagin nila yon, di ba? Tapos, syempre, for sure, pwede nila akong taniman ng mga witness na peke. Ako naman, ang hamon ko lang dyan, sige, mag-ano tayo, lie detector, lagyan nyo ng lie detector test lahat. Alam mo yon, parang hindi lang ako, but sila rin, di ba? Of course, all those people kasi are not public official, most of them. So, hindi mo rin parang, as long as I want na pag pinilit ako, syempre pag nandun na ako, sasabihin ko kasi they're not public official, so I don't want to mention their name, 'di ba? Pero syempre pag merong pa-Jollibee or pabida na politician, sabihin mo na. Alam mo 'yon, 'di ba? Ganun lang sis. Okay. Parang pag-usapan muna natin. I believe nakonta ka ba ni Senator Bato? Kasi parang paano na yun? Akala ko ba ipapatawag ka sa hearing? Hindi ko alam anong nangyari. Akala ko ba magkakaroon ng in aid of legislation? Maybe they're preparing it. Wala pa so far. But yun. Yeah, I know. Well, I guess, alam mo, marami rin kasi akong kilala sa Senate. Alam mo yun, marami rin akong kilalang senador na, alam mo yun, kakilala ko rin kasi sila. So, this is just tayo ay nag-aanalisa dito sa mga pangyayari na nagka-interest si Senator Bato sa'yo in terms of mag-open nga ng investigation. Pero July, August, September, mag 2 months mahigit na, October na nga pala. So wala pa rin, ano kaya nangyari doon, sis? Oo nga. What do you think? Well, everybody's thinking about, kasi pinag-iisipan nilang mabuti. Diba? Na may nagtatanong kung kaibigan ko raw si Don. Hindi ko siya kaibigan. Never ko siya na-meet personally. Okay. Kasi hindi siya sa akin pinakilala. That's it. Yeah. So never mo siya Never. So, yeah. So I hope, I don't think na mag-open pa sila ng, kaya nga, Senator Bato,
pag-usapan natin, total, tatakbo ka, no? Baka naman. And you're ready, You're ready talaga. Oo naman. Oo naman. Kasi syempre, you cannot... Yeah, sige, go ahead. Sis. Go ahead, ikaw. Hindi ka ba nasisindak? Let's say, pinatawag ka ng mga huwadcom doon. Hindi ka ba mas nasisindak sa mga yon kapag na-intimidate ka, katulad ng ginagawa nila ngayon, pag-intimidate sa mga resource persons like Inday Sara? Well, unang-una, pag sinabi nagsisinungaling ka, diba? Yun naman sabi, nagsisinungaling ka, or sisigawan ka, or may mura sila, sisindakin ka, sasabihin ko sa kanila, paalisin nyo na lang ako dito. Kasi hindi ko deserve na bastusin nyo ako. Nandito ako para sabihin sa inyo yung testimony ko. Hindi para insultuhin nyo or imalay nyo kung ano yung nakita ko. Hindi naman po pwedeng, dahil hindi nyo gusto yung sagot ko, babastusin nyo na ako. Natawag pa naman po kayong mga politiko na supposedly you're pro-people and dapat balanse kayo. Huwag kayong magalit. Kasi eto yun ako yun Ako nga yung biktima ng mga addict na yan Diba, bully nga ako Nabully nga ako Diba, naharas nga ako. Pakita ko pa sa kanila yung mga pinagagawa sa akin. May mga ebidensya pa ako. Yun actually, diba? Nag-aabang yung taong bayan sa USB, no? Yeah. Kailan ba natin ilalabas ang USB? Well, let's see. Yeah, so, diba? Pero going back doon sa Quadcom, doon sa mga senador at kongresista, yun ang ginagawa nila. I'm just thinking kung ipatawag ka nila, which is impossible na right now sa nakikita natin, baka i-contempt ka. Let's say for example, let's talk about it. Let's say for example na without any reasons, na sasabihin, iko-contempt ka, ano yung magiging reaction mo? Magpa-file ako ng harassment and slander and everything. Kasi, anong case ng contempt? Ay, anong rason ng contempt? Diba? O anong basis ng contempt? Diba? Kasi kailangan nilang bigyan ng basis yon. Hindi nila pwedeng, iko-contempt ka lang namin. Kasi number one, witness ako. Witness ako. Hindi ako basta kung ano lang. Diba? Yeah, so, and definitely, maraming lawyers na tutulong sa'yo. So, marami naman. Marami na. Actually, marami talaga. Diba? So, yeah. So, let's talk about ngayon, kasi October 1 na dyan sa Pilipinas. Marami na gustong tumakbo-takbo, di ba? May nag-comment kasi, gusto ko muna itong unahin. Si Peterson Raymond Fonte. Doc Willie Ong for Senator 2025 midterm election. For sure, kilala mo si Doc Willie Ong, di ba? Oo, na nag-speak up din siya even though he's suffering siya talagang sa kabila ng pain na naramdaman niya, na sinasabi niya, I think isa sa mga reasons yung stress ng pagbabash sa kanya, but still he's fighting sa life niya and he's fighting for the Filipino people. I admire Doc Willie kasi sinuportahan ko naman niya. What is your thought about Doc Willie Ong running for to public office? Well, I will support him. Kasi alam mo, yan yung nakakatuwa. Kasi, in the middle of pag alam mo may sakit ka, malapit, it's either mabubuhay ka ba o mamamatay ka, whatever it is. Alam ko for a fact na dapat ang pag-iisip mo is matuwid na. Alam mo yun, maayos na. Kasi yan na yung legacy na iiwanan mo. Nakakalungkot nga kapag may mga tao na dahil, alam mo, kinain na ng sistema. Kasi yan yung problema. Ang dami kong nakitang ganyan. Na sa politician, sa umpisa, ang ganda ng kanilang adhikain. Ang ganda ng nilang gustong mangyari para sa bayan. Pero talagang nai-influence Na-influence ng pera, kasi yun nga sinasabi ko, yung problema, nino-normalize nila yung hindi normal, yung kasalanan, parang, sige, pwede na yan, sama-sama na tayo. Just stick to the plan. Let's stick to the plan. Nino-normalize nila yung corruption. Nakakalungkot. Oo, kasi ang dami supposedly matatalino. Sa umpisa, ang gaganda ng kanilang mga balak at saka layunin sa bayan. Pero nung naipasok na sa sirkulo ng mga, sabi nga, di ba, parang, yung sabi nyo nga, crocs, crocodile or whatever, mga ganid. Yung sistema, di ba? Parang,
sad. Kaya nga ako, kung ako si Sa, ngayong election, I want new leaders. Yeah, that Wag means na natin, wag nang paulit-ulitin kasi ang tanungin nyo na lang po, bago na dapat yung mga iupo nyo dyan. Kasi ang tanong yung umunlad ba tayo? Anong nabago? Every 3 years, every 6 years, or ano, meron bang resibo na may na-improve? Yung mga ganyan. So, yan ang titignan nyo. Sis, meron na bago. Nagbago yung mga pamumuhay nila, nagkaroon sila ng mga high-end cars, luxury purses, all designers, hotel, resorts and everything. Nagbago yung buhay nila. Pero yung mga Pilipino, nga pa rin. Kaya nga, you're right. Na kailangan talaga bagong leaders. Kaya naman, ang sabi nga ni Palangga dyan, ni Reshin Linux, iniisip pa ni Doc Willie yung healthcare system ng bansa. Kahit may sakit siya, totoong may puso sa bayan. That's true. Isa din yan sa advocate natin. Oo. So, sa advocacy natin, yeah. Oo, kasi importante yun. Ang daming may hirap sa Pilipinas. Yeah, kasi healthcare talaga problema. Kasi, di ba, I don't know, hindi natin napag-usapan. Ano naman yung comment mo doon nung birthday ni Bangag, yung BFF natin, na kung saan ay nagbigay siya ng free, not healthcare sinagot yung mga bill ng mga pasyente, pero hanggang tokis lang, wala namang resibong ipinakita, hanggang pronouncement lang. What is your thought about it na parang ang dating galing sa kanya yung pera na, sagot ko yung mga bills ng mga pasyente during my birthday, parang ganon. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo, sis. Like, even yung pagbigay ng ayuda nila, yun nga yung sinasabi ko na parang sa kanila galing yung pera. Diba? At saka, Filipino people, yung mga mamamayang natin, mamamayang Pilipino, kapwa Pilipino natin, hindi natin kailangan ng temporary na remedy, na solusyon. Kailangan natin ng long term. Hindi po pwede na, ngayon, alam mo, para tayong nilalaro Diba? Parang, ngayon, okay na yan. Gagaan na. Alam mo yan, madali lang yan. Konting pera lang, okay na sila. Ganun kasi yung dating. Dapat, kung gusto nila talaga, nabigyan ng katapusan yung paghihirap ng mamamayang Pilipino at bigyan ng kaligayahan talaga yung mga naghihirap, magplano po sila ng long term. Like, like yung healthcare natin, yung PhilHealth natin, yung budget nila, ibalik nila sa PhilHealth, tapos ibigay nila yung nararapat para magkaroon ng libreng pang-hospital yung mga mamamayang Pilipino na naghihirap right now, na kulang na hindi mabayaran ng kanilang bill sa hospital. Yun, di ba? Yeah. Tapos, alam mo yun, mali Maling-mali. Tapos, even yung, what do you call this? PhilHealth. Yun nga. Tapos yung, again, balik tayo ng balik. Yeah. Yung pa-concert, kasi wala ka pang opinion, yung pa-concert ng Duran Duran. Di ba? Ang bongga ng presidente nyo dyan sa Pilipinas, nagpanggap na kesyo pagod daw siya nung araw na yon dahil nag-visit sa mga farmers o mga mamamayang Pilipino sa iba't ibang lugar. Kaya parang ang datingan, deserve niyang umattend sa concert na yon dahil ginasasat daw ng BFF niya o whoever that is, ng mga kaibigan niya, yung Duran Duran concert. Tama ba yon? O let's say 1 million, 1.5 million? Sa tingin mo, ikaw kasi marami kang, kapag nasa circle ka ng mga mayayaman, katulad ng iyong ex-partner, ganon ba mga mayayaman na they can gift to a friend for 1.5, i-maximize na natin, $1.5 million just for a single party? Pwede, sis. Especially like, pwede talaga kung gusto mo. Gusto nila, kasi kung may pera sila. And second, baka may hinihinging pabor, negosyo, 'di ba? May nagawa, 'di ba? Alam mo 'yon. And pero mali 'yon as a politician na tanggapin mo. 'Di ba nga plunder 'yan? Kasi may law doon na bawal magtanggap ng gift for whatever form. Mali. And sorry, sige sis, go ahead. Go ahead, sis. Go ahead. Na, kasi sa akin, yung parang pag sinasabi lang, nasistress kami, karapatan ko rin kasi nasistress ako sa buhay, or, di ba, deserve ko yan. Presidente, ganyan-ganyan, drama-drama. Huwag ka nang tumakbo, di ba? Huwag ka nang magsilbi sa bayan. Kung magre-reklamo ka. Tapos parang feeling entitled, mali. Kasi wala tayong karapatan. Sa totoo lang, ako sa akin, ang batayan sa akin ng
ang mabuting politician o politiko is hindi ka nagrereklamo sa mga ginagawa mo kahit pagod ka kasi pinili mo mapunta dyan sa posisyon na yan. Second, walang kaibigan, walang kapamilya. Kasi you're pro-people. Para sa mamamayang Pilipino ka. Kung alam mo, kamag-anak mo may mali, ituwid mo. 'Di ba? Parang i-correct mo. Hindi mo pwedeng papagtakpan mo, playing safe ka. Kailangan talaga you stand for it. You stand for what is right. Hindi pwedeng, kaibigan ko kasi ayoko, kailangan poprotekta mo. No, that's not right. Kasi you swear, di ba nag-oath ka, di ba, sa mamamayang Pilipino na, di ba, na pagsisilbihan mo sila. Bakit ganun? Yun. Yeah, parang utang na loob pa ng Pilipino kasi napagod siya. Pero, my question is, sa pagsasama nyo ni TBF, yung 10 years, may alam ka ba na nagregalo siya at least $1 million to someone na kaibigan niya? Alam mo, wala naman. Pero may mga pinapautang siya. Nagre-regalo siya cars, nagre-regalo siya ng watches, ganun siya eh. So, but not $1 million. Wala. Pero, walang $1 million. Eh, so, yung gagawa nun. Oo. Sige, go ahead. Ang gagawa nun, gagawa nun, it's either nabigyan ng malaking pabor, negosyo, di ba? Siyempre, di ba parang, para saan? Alam mo yon, kaibigan mo? At saka so, sana, yeah, true. Yun, di ba? Parang dapat, i-donate nyo na lang. That's true. Dapat kasi kung ako kaibigan, kung wala tayo, magkaibigan tayo, sabihin mo sa akin, sis, bibigyan ka ng party na $1 million, ganyan-ganyan. Sabi ko, sis, baka naman, ibitulong na lang natin sa tao, huwag muna tayo mag-party. Kasi, like, I celebrate my birthday. Kasi, hindi naman talaga ako nasanay sa bonggang-bonggang birthday, na bonggang-bongga, magpapakain ka ng... Hindi, kasi ito lang, kasi ang usapan naman natin is about politics, life. Kasi lumaki ako na wala talagang bonggang party. Even at this point in time, maybe I can afford a bonggang party, pero I chose not to spend. Kasi, hindi naman tayo hindi naman tayo gumagastos ng kaba ng bayan. So lahat ng mga ginagastos natin, ipinaghirapan natin, di ba? So hindi naman basta-basta ka lang magtatapon ng pera. So kung ako yun, na sasabihin mo sa akin, Maharlika, bibigyan ka ng $1 million party, definitely, hindi ko tatanggapin yun. Hindi ako papaparty na gano'n. I will, maybe mag-create tayo ng project, let's donate. Yung mga useful project or long-term project. Pero nga, alam naman natin na they're doing kung sino man yun, na hanggang ngayon hindi nila nare-reveal kung sino yung kaibigan na yun na nag-spend sa Duran-Duran. Ang kapal talaga ng mukha ng gobyernong ito. No? Walang kasing kapal. Kasi yun nga, syempre, umiiwas din sila or either ayaw nilang sabihin because hindi naman talaga dinonate. Sila talaga gumastos. Oo, sila talaga. Kasi alam mo, kapag naman, at saka kahit sa mo tingnan, plunder yan eh. Diba? Kahit sa mo tingnan, kung dinonate or ginastos mo personal, lahat mali. Alam mo yun, may mali. Meron pa doon, sis, merong instruction na bawal mag-picture at mag-video. Your comment about it. Yun pa lang. Bakit? Diba? Bakit? Diba? Why? In English, why? Yun. So, ako kasi, again and again, kung wala kang tinatago, you're not guilty of anything, you can be you. Diba? Parang, labas lang. Parang magpakatotoo ka. Kasi, mas mamahalin ka ng tao kapag nagsasabi ka ng totoo, nagiging totoo ka kung anong ginagawa. Diba? Ang daming influencer, my day. Ultimo, pagtutoothbrush, paghuhugas ng mukha, ginagawa nila. Diba? Alam mo sis, yung mindset kasi na yan, alam mo yung, hindi ko naman inilalahat lahat ng mayayaman, pero ganun yun na parang nakakalimutan nila na government official sila. Na hindi nila pwedeng gawin. Ako kasi sa ordinary ako, every birthday ko, ayoko ng, hindi ako nag-birthday party talaga. Papakain ako sa friends. Pero ang number one talaga, nag-charity ako sa cancer kids, abused children. Yan, 3 days ko ginagawa yan. Yan ang aking ginagawa every birthday ko. That's good for you, sis. And, well, what do you expect? Mga plunderer nga di ba? Nakapatunayan naman sa buong mundo na plunderer ito, mga ito. Okay, going back tayo dun sa election, sis. I mean,
filing of candidacy season na, I mean, from October 1 to October 8. Sino what is your candidate mo? thought? Well, this is my question to you. What is your thought about Attorney Vic Rodriguez? I like Diba? him. Oo, diba? gusto ko siya. Kasi, alam mo, isa pa siya na may paninindigan, may integrity. You know, importante yun eh. Kasi sa akin, importante yung, sabi ko kasi, di ba, sa politics, walang kaibigan, walang pamilya. Pag mali, mali. Di ba? Pag tama, tama. So siya, he's just speaking the truth based on his experience. And yun nga, siya na nagsabi, ang gusto niya, supposedly, nilang dalawa ni BBM is good governance. Then right after, nalason. Diba? Nilason Tapos, ni Lisa Tanas. oo, tapos sinabi na parang pinapalabas nila na ang tao ito, tinanggal siya, pero siya ang nag-quit. Diba? Yeah. So, Yun nga. yung parang ganyan kalakas ang loob, dapat yan ang ilagay nyo sa posisyon kasi wala yung walang kinakampihan, sorry. at hindi siya nang hinayang, sabi ko nga sa mga vlogs ko, kung siya ay for money and for position, edi nag-kiss ass na sana siya kay Lisa. Kaya lang, nanindigan siya. I mean, pinili niyang wag na siyang ma-align or maging part nung talagang widely and widespread corruption sa paninindigan ni Bangag. Diba? Oo, sis. At, teka lang sis. meron na nag-comment. Batiin na natin si Vivian D, si Kampong Chicken. Hindi sistema ang problema because money and power only reveals one true color, yung tao, sabi niya. Tama. Then sabi pa niya, legacy ni BBM, admin, ML Dific, narcotic pa. Narcotic pa. So, yun ang sabi. Yeah, so I think, sabi ni Palangga, Vic Rodriguez, for Senator, kailangan isama yan, sabi ni Kay Dens. Alright. So, yun ang mga comments. So, yeah, grabe yung bakbakan din ngayon dyan sa Senate, di ba? Yung, sa Congress, lalo na sa Congress, yung mga pagpapahiya sa mga resource person at yung mga fake witnesses nila. So, nakakalungkot dahil dapat talaga mawakasan yung mga yan. So, if you have power, sister, if you have power in one day, that you can do everything and anything, ano ang gagawin mo dyan sa mga nasa Congress na yan, na pilit na nandudukot o nagpapakawala ng mga preso o mga tanim witness o mga fabricated witnesses? If you have power. Ako, papalitan ko at bibigyan ko ng pure heart ang mga government official. Kasi pag yung malinis na puso. Kasi pag malinis yung puso mo, wala kang hangarin na masama. Yun yung gagawin ko. Papalitan ko, lalagyan ko sila ng pusong malinis. So yung kanilang intention, lahat malinis. Hindi sila malalason na. Ganun yun, di ba? Parang, sis, kapag na-in-love ka, parang kapag puso ay, ano yung kasabihan nila? Hinamak. Puso ay hinamak. Something like that. Palangga. Ano yun? Pag puso ang hinamak, hindi ko maisip. Gagawin ng lahat. Masunod ka lamang. Something like that, di ba? Oo. So, alam mo, mabait ka. Mas mabait ka talaga sa akin. Ikaw kakatayin. Gugurgurin ko talaga. Di ba? Kung mayroon akong kapangyarihan, ikaw napakabait. Ipapalitan mo yung puso di ba? Talagang mabait ka talaga sa akin. Pero ako talaga, gugurgurin ko silang lahat kung may power lang ako. I mean, gugurgurin ko sa pamamagitan ng aking magic wand. Kasi nakakasuklam na talaga. Nakakasuklam. Sabi niya, Richie, if I have the power in a day, gagawin ko silang tunay na buhay. I saw that. Diba? Yeah, sabi ni Palangga. Maharlika. Yeah, gugurgurin ko talaga. Binigyan na ako ng kapangyarihan, di tapusin ko na silang lahat. Hindi lang Congress. Pati yung mga nasa palasyo ng mga ahas. Anyway. Ako kasi sis,
Sorry, di ba, ako kasi sis, parang, di ba, paulit-ulit ko ang sinasabi na, ako kasi naniniwala talaga ako, and you know this also, na si Lord, kaya niya, si God, yung Panginoon, ginagawa niya, pinapabayaan niyang gawin ng mga taong to na maging masama, kasi forgiving siya, mapagpatawad siya. So, binibigyan sila ng chance to change. So, kapag, sige, gawin niyo ng gawin, bibigyan ko kayo ng chance, sige, pagbibigyan ko kayo, pero pag hindi kayo tumigil, diyan nakakat lahat. Siya mismo maniningil. So, kaya yun. So, kasi nakakatakot pag siya naningil. Iba. Hindi ka na makakabangon. Hindi ka na makakabangon. Hindi ka makaka-recover. Kasi yung leg, ako nga, kaya hindi ko, tingnan mo, lahat naman ng politician na nagnakaw, lahat ng politician na gumawa ng kamalian, pag hindi namatay na nagkasakit, nahirapan, nawala na, alam mo yung kinakahiya ng, ayaw, it's okay. Being a politician, while you're in power, ang nagiging problema, nagkakaroon ka ng star complex. Na feeling mo, sikat ka, feeling mo, dahil mahal ka ng tao, entitled ka. Nakalimutan nila na dapat alagaan yun. Kasi, minahal kayo ng tao based sa pinangako ninyo, based sa pinakikita nyong mabait kayo. Pero pag nagbago lahat yan, kayo din yung i-hate nila ng sobra-sobra. Kasi, budol kayo. Yun. Yeah, so, you know what? Tama ka naman. Ako naniniwala din naman ako sa power of God, power of miracle of God. Sa hindi nakakaalam, mga palangga, kami ni Sister Kathy, we talk about, may mga pinaniwalaan tayo, sis, na we follow the biblical, words, di ba? Yung mga verses. And may mga pangyayari sa buhay natin na na-read natin and na-anticipate na natin, and we also seek, experts kung ano yung mga susunod na pangyayari sa buhay natin or yung history natin. The reason why I am telling this, kasi parang may ako kasi meron akong taglay na kapangyarihan. Parang meron akong taglay na kapangyarihan na when mahilig akong mag-profile ng tao. At so far, marami na yung mga na-profile kong tao na totoo na ano mga nangyayari. Or sabi ko nga, in the past, yung mga taong nang api sa akin, kinarma halos lahat yung mga yun. Kung yung nagkasakit, natsugi ng maaga, or something. Ikaw, dahil yung gobyernong ito, hindi lang tayo dalawa, inapi ang buong sambayan ng Pilipino. So nakikita mo ba, for sure may mga kinoconsult ka, no, na mga spiritual people, or maybe they have power to see the future. Sa tingin mo, matatapos ba ni Bangag yung kanyang panunungkulan bilang isang bangag? Alam mo, may nagsabi sa akin, hindi. May nagsabi sa akin, hindi. So, ano to? May power ba ito? Sino yun? I mean, you cannot, just don't name names, pero bakit yun nasabi? Actually, willing siya, sis. Nakalimutan ko ibang sa'yo. Ano siya, sis, famous siya na card reader here in the Philippines, celebrity. Card reader siya. Sabi ko kasi sa kanya, sis, kung sinabi mo sa akin yan, gusto mo ba? Si Maharly. Kasi sabi niya, gusto ka raw niyang ma-interview. Sabi ko, sige, sabihin ko, busy pa lang. Buti na paalala mo sa akin. Kasi nag-meet kami, kasi may common friend kami na dumating from San Francisco, nag-birthday. So, yun. Tapos nakita niya ako. Sabi niya, Kathy, gano'n, gusto ko sabihin to kasi alam mo, actually, sinabi ko rin naman na pwede siyang manalo, si BBM, pero magkakaproblema siya kapag naniwala siya, na-influensyahan siya ng mali. So, nangyari. Ayun. Yun. So, ako actually, hindi na fortune teller ang nagsabi sa akin. These people na nakapaligid sa kanya, na hindi talaga niya matatapos yung kanyang term dahil nga sukang-suka na yung mga nakapaligid sa kanya. They're just waiting for God's will at the proper time and people's initiative para matapos. Kayo ba, mga palangga, naramdaman nyo na ba na matatapos na si Bangag? Sabi ni G,
Sabi ni lang. Jean Dalino, ramdam ko hindi talaga. Matapos si Marcos ang termino niya. Ayun. Sabi ni Lourdes, binigyan tayo ng free will ni God para mamili kung saan mo gusto mapunta. Nawala. Sandali. Mapunta sa langit ba o sa impyerno? That's true. Yes, Ayun. sabi ni Bhutan, very soon. So ano ba yung sitwasyon, sis? Ikaw yung nakikita ngayon dyan sa like yung mga circle of friends mo. Ano yung mga, kasi yung iba, yung mga nasa business sector, takot din sila mag-comment ng kanilang opinion regarding sa pagiging bangag ng gobyerno. Ikaw lang talaga isa sa pinakamatapang dyan. Ano yung mga comment nila? Huwag na lang natin sila pangalanan. Ano yung mga reaction nila every time you meet them at the party or mga konting pagtitipon-tipon? Ano sinasabi nila sa gobyerno ni Marcos? Nalulungkot sila. Kasi alam nila, yun nga, di ba sinasabi ko sa'yo na alam nila, di ba sinasabi ko, I don't think it's really BBM who's running our country. It's not. Kasi ayaw niya yan eh. Parang nasistress siya with that. Alam mo yun, parang kapag may stigma yan eh. Kasi just imagine for how many years, galit sa'yo karamihan ng mga tao, alam mo yun, sirang-sira yung pangalan ng pamilya mo all over the world. So, iniiwasan niya yan. Pero alam mo, history repeat itself. Diba? Hindi naman talaga siya parang kasi hindi talaga siya yung humaharap. Alam mo, hindi siya yung humaharap sa tao. Yung kanyang pinsan, diba, yung asawa niya. So, when you try to think about it, nangyayari lang yung nangyari sa tatay niya. Which is nakakalungkot. Same sentiments din ba yung mga kaibigan mo, mga amiga mo? Kasi may mga nakausap akong mga business person. These people are really well known in the Philippines na ayaw nilang mag-comment kasi meron silang takot na baka gurgurin yung mga business nila, which is sad. Diba? Yeah. Itong baka gurgurin yung mga business nila, hanapan sila ng butas, diba, sa kanilang mga negosyo, ito rin ba yung naririnig mo? Alam mo, totoo yan. Kasi like, remember, ang businessman, they need to protect their businesses. Kailangan lang protektahan yung negosyo nila. So, kung pwede lang, ayaw nila makialam sa politics. But, actually may power sila to have a voice. Sa totoo lang. Pwede. Kasi, alam mo, kung may paninindigan ka talaga, pag nakikita mong may mali, dapat sila also ng boses. Sila maglabas ng boses. Alam mo, magsalita sila about it. Huwag nilang konsintihin. Diba? Mali kasi yun eh. Mali yung kinukonsinti mo yung alam mong mali. At saka huwag nilang pagtakpan. Kasi saan tayo pupunta pag ang nangyayari sa bansa natin is takipan? Kasi may mga personal na interest lang sila na gusto lang nila na wag masaktan or tamaan ang mga negosyo nila. Sila itself, they can unite na, na ilabas yung katotohanan. Ganun yun. Yeah, so, alam mo ba, sis, I don't know, kung napanood mo yung nakaraang vlog ko. Pero alam mo ba na bago ko inilabas yung video noong July 21 or 21st dito sa US, alam ni Senator Amy, ni Amy Marcos yung video na yan. She knows. Hindi. Yeah. Oo, well, parang nabanggit naman sa akin. Oo. Alam niya yon at alam niya na yun ay authentic. Sabi ko nga, maraming beses na yung mga tao na sa paligid niya na sinasabing magsasalta na si Amy at talagang isasabi niya na sa taong bayan na yung kapatid niya ay addict. Ang kapatid niya ay talagang tumitira ng white powdery substance o pulburon at hindi na niya kaya yung ginagawa ni Lisa. Pero ikaw, sa nakikita mo na ginagawang pagtatakip ni Amy, kasi never again, no more Marcos. Ganun ba yung opinion mo bilang isang taga-masid, kritiko, di ba, na pinagtatakpan ni Amy yung kanyang kapatid sa kabila ng mga internal communication na siya ay magsasabi na sa taong bayan na ang kapatid niya ay lulong na lulong sa masamang bisyo. Again, sis, babalik ako dun sa sinabi ko kanina. Na again, if you're running
as a government official or like magtatrabaho ka sa gobyerno, ang loyalty mo dapat ay Nawala ka, sis. Sis, na-mute ka. Sister, na-mute. Sister, na-mute ka. Balikan mo yung sinabi mo na kapag government official ka. Ayan, narinig mo ako? Yeah, go. Okay, kapag government official ka, ay iti-take mo that risk. Handa kang harapin yung risk na yon na kakalabanin mo ang kamag-anak mo, kahit malapit mo kaibigan, kung mali ang kanilang ginagawa. That's part of your, yun yung parte yun ng, ng pinangako mo sa mamamayang Pilipino. Kapag may maling ginagawa, whether kamag-anak mo yan, or kaibigan mo yan, dapat panindigan mo yung iyong sinumpaan sa bansa natin na sisilbi ka ng tapat at transparent sa mamamayang Pilipino at sa bansa natin. Walang kaibigan, walang pamilya. Yan yon, risk mo yan eh, 'di ba? Parang susubukan yan yung integrity mo at character.